Kaya sa tingin mo, gaano katagal ang babala na makukuha mo kapag may paparating na bagay na tumatakbo ng 12 beses ang bilis ng tunog? Ibig kong sabihin, sa totoo lang, depende kung gaano ka kalayo, di ba? Pero hindi yon magtatagal. Alam mo, ang sagot, depende kung saan ka nakatayo at kung sino nagpapalipad. Maaring, sapat lang ang oras para tumawag sa telepono. O baka wala talaga. Ito ay isang uri ng sandata na hindi talaga umiiral sa aktwal na operasyon hanggang sa mga nakaraang ilang taon lang. Ang hypersonic missile ay madalas nababanggit ng mga taong di sigurado sa tunay na ibig sabihin. Linawin natin ito ngayon. Ang hypersonic ay higit sa Mach 5 o 5 beses ng bilis ng tunog. Siguro iniisip mo kung ano ang Mach 5, tama? Sa sea level, umabot sa 6,200 kilometro kada oras. Para sa akin, sobrang bilis nito. Pero hindi na bago ang mabilis na missile kahit gaano pa kabilis. Mula noong dekada 50, ang Intercontinental Ballistic Missile ay tumatawid sa itaas ng atmosfera sa hypersonic na bilis. Ang pinagkaiba ng bagong henerasyon, kapag sinasabi ng mga tao na hypersonic missiles, ang ibig nilang sabihin ay tungkol ito sa kakayahang magmaniobra. Alam mo, ang mga tradisyonal na ballistic missile, sinusundan nila ang predictable na arko, pataas at pababa, parang mahal at delikadong baseball. Pwede mong subaybayan at kalkulahin kung saan babagsak. Kung maayos ang missile defense system mo, pwede kang maglagay ng interceptor sa tamang lugar at oras para makaligtas ng marami. Madali lang, pero sa totoo lang, hindi, napakakomplikado nito. Alam mo na ibig kong sabihin, madali lang. Kaya mo yan, Peter. Ibinabago ito ng hypersonic glide vehicle dahil inilulunsad din ito ng rocket gaya ng ordinaryong warhead. Pero pagkatapos, imbes na bumagsak sa isang maayos at predictable na kurba, dumadaos-dos ito. Kaya nitong umangat, lumiko at humapaw sa itaas ng atmosfera sa altitude at bilis na mahirap sundan at harangin. Parang pagkakaiba ng paghagis ng bato at pagpapatalbog nito sa tubig. Pero ang batong ito ay kayang magdesisyon habang tumatalbog na lumihis sa ibang bahagi ng lawa. Siguro kailangan ko ng mas mainam na halimbawa. Maraming bansa tulad ng Estados Unidos, Rusya at China ang nagtatrabaho sa teknolohiyang ito. At ngayon, ayon mismo sa sobrang masigasig na state media nito, Hilagang Korea. Noong Enero 2025, inanunsyo ng Pyongyang ang matagumpay na pagsubok ng tinatawag nitong bagong uri ng intermediate range hypersonic ballistic missile, ang Hwasong-16B. Isang two-stage solid fuel rocket na 21 metro ang haba, dinadala ng 7-axle mobile launcher na may wedge-shaped glide sa itaas. Vehicle na ayon sa media ng Hilagang Korea ay umabot ng Mach 12 habang lumilipad sa ibabaw ng dagat ng Japan. Pero ito ay 12 beses na mas mabilis kaysa sa tunog, talagang napakabilis nito, mga 14,700 kilometro bawat oras iyon. Sa bilis na yon, kaya mong tawirin ang English Channel, hindi man pinakamalayo, malayo na rin. Sa loob ng 12 segundo, kaya mong bumiyahe mula London papuntang Edinburgh sa humigit kumulang 6 na minuto. Kung talagang kayang gawin ng Hwasong-16B ang lahat ng sinasabi ng North Korea, ay isang malaking usapin ng debat. DPRK kasi ito. Mahilig talaga sila sa propaganda. Mukhang gumagana ang booster, pero kailangan pang patunayan ng glide vehicle ang sarili nito. Pero kahit ang bahagyang matagumpay na hypersonic na programa ay nagpapakita ng tunay na pagbabago sa kung ano ang kayang pagbantaan ng North Korea, gaano kabilis nila kayang magbanta at kung gaano kaliit ang babala na maaari nilang ibigay. Ngayon, pag-aaralan natin ang bansa may malawak na internasyonal na parusa at ekonomiyang mas maliit kaysa maraming mid-size na lungsod. Nagawa nilang bumuo ng misil na kayang lampasan ang pinaka-advanced na depensa. Hindi naman basta-basta nagkaroon ng North Korea ng hypersonic na misil kahit pinangarap nila ito. Ang makarating dito ay inabot ng mga dekada ng pagtatrabaho, maraming tulong mula sa ibang bansa noong mga unang taon, at isang rehimen na matagal nang nagpasya na ang mga sandatang nuklear at ang paraan para maihatid ang mga ito ay sulit kahit ano pa ang maging kapalit. Kahit gaano kagutom ang lahat, hindi maganda pero matalino rin. Iba talaga ang dating ng isang nuclear na estado. Nagsimula ang kwento noong dekada 70 hanggang 80 nang kumuha ang Pyongyang ng Scud missile mula Ehipto at Unyong Sobyet. Ito ay mga short-range liquid-fueled rocket na dinisenyo noong dekada 50. Hindi man makabagong teknolohiya, pero sapat ito para maging banta sa South Korea at magsilbing pundasyon ng rehimen ng Hilagang Korea. Inaral ang mga inhinyero ang Scud, kinopya, binago at kalaunan gumawa ng sarili nilang bersyon. Pagsapit ng dekada 90, nag-e-export na sila ng misil sa Iran at Pakistan na nagpapakitang mabilis silang naging tagapagtustos mula sa pagiging estudyante. May ilang problema ang likidong gasolina.
Kailangang paghiwalain ang propellant at oxidizer dahil pwedeng sumabog kapag napaaga ang paghahalo. Kadalasan, itinuturing natin itong hindi ka nais-nais. Sa programang pangsandatahan, bago maglunsad, kailangang lagyan ng gasolina ang misil habang nasa pad. Ito ay proseso na pwedeng tumagal ng oras at nangangailangan ng truck, hose, technician sa hazmat suit at maraming nakikitang aktibidad. Natyak na kukunan ng litrato ng mga spy satellite ng todo. Kung sinusubukan mong mapanatili ang isang kapani-paniwalang nuclear deterrent, hindi maganda na pinapanood ka ng kalaban mong dahan-dahang pinupuno ang mga misal mo na parang nasa gasolinahan ka. Pero binabago ng solid fuel ang lahat ng yan. Ang solid fuel missile ay may nakalagay ng propellant sa motor casing, matatag at handang gamitin. Pwede mo itong itago sa mobile launcher, dalhin sa lagusan o gubat, maghintay ng utos at makakapagpaputok ka agad. Ang malaking pagbabago ay sa serye ng pugguksong. Noong kalagitnaan ng dekada 2010, nagpakawala sila ng mga missile mula sa submarino at lupa. Kaya nagkaroon ng praktikal na karanasan ang mga inhinyero sa paggawa ng malalaking solid rocket motors. Ang mga unang pagsubok ay nagkaroon ng halo-halong resulta. Maraming kabiguan kasabay ng mga tagumpay, pero bawat isa ay may naituro sa kanila. Sa pagtatapos ng dekada, nagkaroon na sila ng solid fuel na teknolohiya na pwedeng gamitin sa mas malalaki at malayuang sistema. Noong 2021, inanunsyo ni Kim Jong-un ang military shopping list para sa susunod na 5 taon. Solid fuel intercontinental ballistic missiles, hypersonic weapons, submarine-launched nuclear delivery systems at tactical nuclear warhead para sa labanan. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2024, tinaya ng mga analyst na may 50 nuclear warhead ng Hilagang Korea at gumagawa ng 13 bagong sistema para dito. Mula, kahit gutom ang lahat, dapat bigyang pansin ang hypersonic na bahagi ng listang yon dahil ibang banta nito kaysa sa paggawa lang ng mas malalaking rocket. Ang hypersonic ay hindi sumusunod sa ballistic arc. Lumilipad ito sa itaas ng atmosfera, higit Mach 5 ang bilis, at kayang magmaniobra, umangat, lumiko at magpalit ng altitude. Kung operator ka ng missile defense at sinusubukang hulaan ang babagsakan ng warhead, malaking problema ang kakayahan nitong magmaniobra at yon ang gusto ni Kim. Ngayon, medyo nakakalito ang pagbibigay ng pangalan sa lahat ng ito, kaya ayusin natin, pwede ba? Balik tayo. Noong Oktubre 2020, nagparada ang Hilagang Korea ng isang napakalaking liquid-fueled na ICBM sa Pyongyang. Noong una, tinawag ng mga analyst na Hwasong-16 ito, ngunit kalaunan naging opisyal na Hwasong-17. Noong Nobyembre 2023, inanunsyo ng state media ng Hilagang Korea ang matagumpay na ground test ng solid fuel rocket motors para sa bagong intermediate range ballistic missile. Pagsapit ng Enero 2024, nagsimula na silang mag-flight test. Ang unang bersyon na may maneuverable re-entry vehicle sa halip na hypersonic glider ay tinatawag ng mga analyst bilang Hwasong-16A. Ang may hypersonic glide vehicle ay tinawag na Hwasong-16B. Sa unang bahagi ng 2024, may solid fuel booster ng Hilagang Korea para sa intermediate ranges, may political mandate para sa hypersonic na sandata at may taon ng karanasan sa paggawa ng advanced na mga misil. Ang layunin ay magkaroon ng sistemang kayang magbanta sa mga base ng US sa Pasipiko mula Japan hanggang Guam habang binibigyan ng mas kaunting oras at mas malaking kawalang katiyakan ang mga missile operator. Iyan ang puwang na dinisenyo ang Hwasong-16B para punan. Pag-usapan natin ang itsura ng bagay na ito dahil ang mga desisyon sa inhenyeriya ay nagpapakita ng layunin ng Hilagang Korea. Ang Hwasong-16B ay may taas na mga 21 metro katumbas ng 2 London double-decker bus na magkakasunod. 2 yugto ang misil, parehong solidong panggatong ang gamit. Ang unang yugto na 10.6 na metro ang haba ang gumagawa ng mabigat na trabaho sa pagpapabilis at pag-angat ng misil sa simula ng paglipad. Ang ikalawang yugto na nasa 5.6 na metro ay gumagana matapos humiwalay ang una. Itinutulak ang kargamento hanggang sa pakawalan nito papuntang target. 2 yugto. Medyo karaniwan ito para sa ganitong klase ng misil. Nakukuha mo ang abot ng mas mahabang pagsunog nang hindi nadadagdagan ang bigat ng mga walang lamang tangke ng panggatong hanggang sa tamaan ang target. Interesante rin ang paglulunsad dito. Ang Hwasong-16B ay sakay ng 7 ehe na transporter erector launcher, isang malaking truck na dinisenyo para dalhin at itayo ang misil sa lugar ng paglulunsad bago ito ilunsad. Ang misil ay nasa kanister na may takip na parang kabibe na nagpoprotekta rito habang nililipat at pinananatiling handa ng hindi nalalantad. Ang sistema ay pwedeng ilipat sa kalsada, maitago sa lagusan, iparada sa ilalim ng overpass, itago sa gubat o ipasok sa gusaling may mataas na pintuan. Kung ikukumpara sa isang nakapirming silo na madaling makita sa satellite imagery at nananatili lang sa isang lugar magpakailanman.
Mas mahirap hanapin at sirain ang mobile launcher bago ito makapagpalipad ng missile. Tinatawag ng mga inhinyero ang mismong paraan ng paglulunsad na cold launch. Imbes na sindihan agad ang rocket motor sa loob ng canister, may gas generator sa ilalim ng tubo na naglalabas ng presyon para itulak palabas ang missile, parang tapon ng champagne bottle. Pagkalayo sa launcher at ligtas na ang distansya, dun lang sisindihan ang motor ng unang yugto. Mas banayad ang paraang ito para sa kagamitan, nababawasan ang init at pinsala mula sa pagsabog at nangangahulugan din na maaring muling lagyan at gamitin ulit ang parehong sasakyan. Bagaman, kung gaano kabilis magagawa talaga ng Hilagang Korea iyon sa aktwal na sitwasyon ay isang bukas na tanong. Parehong gumagamit ng solidong panggatong na nakaimpake sa mga lagayan ng motor ang dalawang yugto. Ayon sa ulat ng state media ng Hilagang Korea, ang mga lagayan ng motor noong Enero 2025 ay gawa na sa composite carbon fiber, hindi na sa bakal o aluminium alloy. Ibig sabihin, pareho pa rin ang pangunahing estruktura pero mas magaan at mas matibay ito para sa bigat nito. Kaya maaari kang magdala ng mas maraming kargamento, lumipad ng mas malayo o pareho. Mas matibay din sa init ang carbon fiber composites kaysa sa ilang metal na mahalaga kapag kinukulong mo ang kontroladong pagsabog sa loob ng ilang minutong paglipad gamit ang makina. Sige, booster ang napapagalaw sa misil. Paano naman ang karga sa taas nito? Ang Hwasong 16B ay may dalang wedge-shaped na hypersonic glide vehicle na kahawig ng itsura ng isa na dati nang sinubukan ng Hilagang Korea sa kanilang Hwasong 8, isang mas maliit na misil na gumagamit ng likidong panggatong mula ilang taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng burn ng ikalawang yugto, humihiwalay ang glide vehicle at muling pumapasok sa itaas na atmosfera. Sa halip na sundan ng arko, gumagawa ito ng pull-up maneuvers ayon sa media ng Hilagang Korea para magpalit ng altitude at baguhin ang kanyang pahalang na direksyon. Tungkol ito sa pamilya ng Hwasong, 16 parehong booster ay kayang magdala ng iba't ibang kargamento depende sa layunin ng Hilagang Korea. Ang 16A variant ay may maneuverable re-entry vehicle na kayang magbago ng direksyon pababa pero hindi ito nag-glide tulad ng hypersonic glide vehicle. Noong Hunyo 2024, nagkaroon ng pagsubok kung saan ginamit ang unang yugto para magpalipad ng Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicle nose cone na layong magpakawala ng ilang warhead ng sabay, astig. Ipinahayag ng Hilagang Korea na matagumpay ang pagsubok, ngunit ayon sa Timog Korea at Hapon, nagkawatak-watak ng di kontrolado ang vehicle. Sino ang paniniwalaan? Kahit ano paman, ang punto dito ay ang Hwasong 16 ay talagang isang plataporma, isa itong modular na sistema na maaari i-configure para sa iba't ibang misyon, hindi lang isang solong nakapirming disenyo. Pag-usapan natin ang performance nito. Ayon sa laki ng booster at pantataya sa engineering, naniniwala ang mga analyst sa ibang bansa. Ang Hwasong 16B ay may abot na 3,000 hanggang 5,000 at 500 kilometro, kaya kabilang ito sa intermediate range ballistic missile. Ang aktual na mga test flight sa ngayon ay mas maikli, mga 600 kilometro noong Abril 2024 na test at humigit kumulang 1,000 at 100 kilometro noong Enero 2025 na test. Bagamat sinasabi ng opisyal na datos ng Hilagang Korea na nasa 1,000 hanggang 1,500 kilometro, ganoon talaga sila. Paulit-ulit ang agwat sa pahayag ng Hilagang Korea at tracking data ng mga kaalyado. Ayon sa mga panlabas na pagsusuri ng flight noong 2024, umabot ang pinakamataas na bilis sa humigit kumulang Mach 5 na technically ay hypersonic pero halos pasok lang talaga. Mas mabilis ang pagsubok noong Enero 2025 ayon sa media ng Hilagang Korea at mga independenteng pagsusuri, umabot ang glide vehicle sa humigit kumulang Mach 12. O 14,000 at 700 kilometro bawat oras sa bilis na yon, ang pagtakbo ng 1,000 at 100 kilometro ay aabutin lang ng mga 4-5 minuto. Kung palalawakin pa yan sa inaasahang maximum range na higit 3,000 kilometro, makikita mong 10 hanggang 15 minuto lang ang oras ng paglipad mula launch hanggang tama. Nuclear o conventional ang mga opsyon ng warhead at gaya ng nakagawian, mapagkumbaba ang state media ng Hilagang Korea sa tagumpay na ito. Inilarawan nila ang hypersonic glide vehicle bilang technical na lakas na mahirap makamit. Binanggit nilang kakaunti lang bansa sa mundo ang maaring magkaroon ng ganitong teknolohiya. Kung kaya talagang gawin ng glide vehicle ang lahat ng sinasabi ng Pyongyang, lalo na ang komplikadong manyobra at buong performance, ay hindi pa lubusang napapatunayan ng mga pagsubok. Alam mo, ang paggawa ng hypersonic missile ay isang bagay, pero ang mapatunayan na gumagana ito ay ibang usapan na talaga.
Nagsimula ang testing program para sa pamilya ng Hwasong 16 noong Enero 14, 2024 pero sa unang test flight na yon, wala namang dalang hypersonic glide vehicle. Nagpakawala ang Hilagang Korea ng Hwasong 16A, isang solid fuel intermediate range missile na may maneuverable re-entry vehicle, hindi yung hypersonic glider. Sinubaybayan ng mga opisyal ng Timog Korea ang humigit kumulang 1,000 kilometro ng paglalakbay nito, habang ang mga Hapones ay mas konserbatibo sa ulat na hindi bababa sa 500 kilometro at taas na nasa 50 kilometro. Mahigpit itong sinubaybayan ng technical na komunidad, hindi dahil sa revolusyonaryo ang payload, kundi dahil ito ang unang buong paglipad ng bagong solid fuel booster. Kung gumana ang rocket, may plataporma na ang Hilagang Korea. Kung pumalpak, mahihinto muna ang ambisyon nila sa hypersonic. Masama para sa atin, maganda para sa Hilagang Korea. Gumana ang rocket. Ang Hwasong 16B ay unang ipinakita noong Abril 2, 2024 at gaya ng inaasahan, sobrang sabik ang state media ng Hilagang Korea. Inanunsyo ng KCNA ang quote, unang pagsubok ng Hwasong 460 na isang bagong uri ng intermediate range solid fuel ballistic missile na may kargang bagong gawang hypersonic glide vehicle. Medyo mahaba, inulit ko pa, pero naiparating ko naman ang mahalagang impormasyon, di ba? Ayon sa bersyon ng Pyongyang ng mga pangyayari, lumipad ang missile ng 1,000 kilometro, umabot sa pinakamataas na altitude na 101.1 kilometers, nagsagawa ng pull-up maneuver papunta sa pangalawang apogee na 72 tuldok 3 kilometro at ipinakita ang cross-range maneuvering sa ibabaw ng dagat ng Japan. Ang dami talagang mahahabang salita ngayon, di ba? At tingnan mo, lahat ng ito ay talagang kahanga-hanga. Kung totoo, malaki ang papel ng bersyon ng Pyongyang sa mga pangyayari. Iba naman ang sinasabi ng panlabas na pagsusuri. Based sa data ng Timog Korea at Hapon, 600 kilometro lang ang nilipad ng missile at apogee nito ay halos 100 kilometro, hindi 1,000. Walang malinaw na ebidensya ng dramatikong pangalawang tuktok na sinabi ng Hilagang Korea at umabot lang sa Mach 5 ang bilis. Ayon sa Daily NK na may source sa Hilagang Korea, may ilang analyst na nagmungkahi ng dapat isaalang-alang na paliwanag. Ang 1,000 kilometrong bilang ay batay sa computer simulations ng kakayahan ng missile, hindi sa aktual na nagawa. Ayon sa isang mataas na opisyal, sinadyang nilimitahan ang bilis at altitude ng paglipad na yon para sa kaligtasan, kaya naging kontrolado ang lipad. Habang nangangalap ng datos ang Hilagang Korea at pinapanood ang reaksyon ng kanilang mga kalaban, kumbinyenteng kwento ito, hindi ba? Tinukoy ng pinagmulan ang tatlong layunin ng Abril na pagsubok bukod sa pagpapatunay ng kagamitan. Una, siyasatin kung gaano kahusay matutukoy ng Estados Unidos, Timog Korea at Hapon ang paglipad na sa esensya ay pangangalap ng impormasyon tungkol sa kanilang pangangalap ng impormasyon. Pangalawa, lumikha ng pagdududa kung kaya ng radar system ng mga kaalyado na maasahang subaybayan ang maneuvering hypersonic target na mahalaga sa pagpigil kahit simple lang ang pagsubok. Pangatlo, ipabatid na ang mga base ng US sa Guam, Hawaii at Okinawa ay maaari nang maabot ng pag-atake. Kahit bahagyang matagumpay na pagsubok ay maaaring magdala ng malaking epekto lalo na kung layunin ay psikolohikal bukod sa teknikal na pagpapatunay. Nalong pinatibay ng Tiempo ang mensahe lalo na sa trilateral na ehersisyong panghimpapawid ng Estados Unidos, Hapon at Timog Korea noong Abril 2024. Ang magkakaugnay na aktibidad militar na tinitingnan ng Pyongyang bilang direktang banta kaya naglulunsad ito ng hypersonic missile. Habang nagsasanay ng kooperasyon ang mga kalaban mo, alam mo na hindi naman ito masyadong palihim mga pare. Pero hindi naman talaga palihim ang mahalaga rito. Noong Enero 6, 2025, dumating ang pagsubok na nagpakita ng pagunlad. Inanunsyo ng media ng Hilagang Korea ang paglulunsad ng bagong intermediate range hypersonic ballistic missile malapit sa Pyongyang. Sinasabi nilang may range itong 1,500 kilometro, unang apogee na 79.8 kilometro, pangalawang apogee na 42.5 at pinakamabilis na Mach 12. Ayon sa tracking data ng Hapon at Timog Korea, bahagyang mas mababa ang abot pero tugma ang bilis sa ulat ng Hilagang Korea. Ang Mach 12 ay talagang napakabilis at ito ay malaking hakbang mula sa Mach 5. Sinabi ni Van Diepen, dating US opisyal ng intelligence at ngayon ay analyst ng Hilagang Korea Missiles, sa 38 North na kalahating tagumpay ang sitwasyon matapos ang Enero na pagsubok. Sabi niya, maayos gumagana ang solid fuel booster kaya pwedeng gamitin ito ng Hilagang Korea sa operasyon. Gumagana ito sa kapaki-pakinabang na mga distansya, naabot nito ang mga kapaki-pakinabang na bilis at ang mobile launcher ay nagbibigay dito ng kakayahang makaligtas. Gusto ng Pyongyang ang hypersonic glide vehicle na nakapatong sa ibabaw ng booster na iyon. Gayunpaman, hindi pa na ipapakita ng Hilagang Korea ang lahat ng advanced na kakayahan sa pagmaniobra.
Ang mga pull-up, cross-range na pag-iwas at extended glide profiles na binanggit sa state media ay pawang mga pahayag pa lang at hindi pa napatutunayan. Iminumungkahi ni Van Diepen na kailangan pa ng HGV na ilan pang matagumpay na pagsubok bago ito may turing na ganap na mature na sistema. Iniulat na may technical na pag-upgrade ang pagsubok noong Enero 2025. Binanggit din ng media ng Hilagang Korea ang bagong carbon fiber na casing ng motor at mas pinahusay na teknolohiya sa paggabay, bukod sa bilis at saklaw. Dahil limitado lang ang nasusuri ng mga analyst sa labas mula sa footage at telemetry, hindi nila ito kayang suriin. Mabilis matuto at umunlad ang Hilagang Korea, tinutugunan ang mga kakulangan mula 1-2 taon nang nakaraan. Matindi ang mga pahayag na pampolitika tungkol sa pagsubok na iyon gaya ng inaasahan, hindi ito naging mahinahon. Inilarawan sa mga pahayag ng Hilagang Korea na ang paglulunsad ay isang pagpapakita na ang bansa ay sa kanilang salita ganap na handang gumamit ng anumang paraan upang ipagtanggol ang kanilang mga interes. Direktang mensahe ito sa Washington, Tokyo at Seoul. Pinagdedebatehan pa rin kung handa na talagang gamitin ang Hwasong 16B sa labanan. Kung nais ng Hilagang Korea na maniwala ang lahat na handa na sila, malinaw naman yon, walang nakakagulat. Ang Intermediate Range Ballistic Missile ay tumutukoy sa misil na may saklaw na 3,000 hanggang 5,500 kilometro sa usaping kontrol sa armas. Ayon sa laki ng booster ng Hwasong 16B at prinsipyo ng ininyeriya, tinataya ito ng mga analyst sa CSIS. Maaring maabot ng sistema ang pinakamataas na dulo ng saklaw na yon, mga 5,500 kilometro kung magiging optimal ang lahat ng bahagi nito. Pero sa bawat test flight hanggang ngayon, mas mababa pa riyan ang nararating, mga 1,000 hanggang 1,000 at 100 kilometro lang. Mukhang mga limitadong profile lang yon para sa kaligtasan at pagkuha ng datos, hindi para ipakita ang pinakakaya nito. Sabi ng ilang analyst, kung di kaya ng missile ang IRBM na distansya pero may hypersonic glide vehicle ito, baka mas bagay ito sa medium range na sistema sa aktual na gamit. Mahalaga ang pagkakaibang ito sa mga kasunduan at pagtataya ng banta, pero nakababahala pa rin ang teknolohiya anuman ang kategorya nito. Kung iisipin ang lahat ng yan, pwede ba tayong gumuhit ng mapa? Kung ilalagay mo ang gitnang punto sa Pyongyang at gagawa ng malaking bilog? Sa 3,000 kilometer radius, sakop ng buong Japan at lahat ng US military base sa mga pangunahing isla at Okinawa. Palawakin pa ito sa 4,000 kilometer. At narating mo na ang Guam, kung saan matatagpuan ang Anderson Air Force Base at Naval Base Guam, parehong critical na lunsaran para sa anumang tugon ng Amerika sa sigalot sa Korean Peninsula. Sa 5,500 kilometro, maabot na ang ilang bahagi ng Pilipinas, silangang Russia at posibleng Aleutian Island sa Alaska. Iyan ang saklaw ng banta. Ang Hwasong 16B ay ginawa para rito. Hindi pa ang kontinental na Estados Unidos, kundi ang mga base, kaalyado at lugar na gagamitin ng militar ng Amerika sa labanan sa Pasipiko. Laging binabanggit ng Hilagang Korea ang Guam sa propaganda at planong militar dahil dito nakabase ang mga bomber, submarino at lohistika na mabilis magpadala ng puwersa sa Korean Peninsula. Ang paglalagay sa Guam sa panganib, binabago nito ang kalkulasyon ng lahat ng kasangkot. May dahilan kung bakit umiiral ang depensa laban sa mga misil at mahalagang maintindihan kung paano gumagana ang mga sistemang ito bago natin pag-usapan kung paano pinahihirapan ng mga hypersonic na sandata ang mga ito. Ang prinsipyo ng mga sistemang gaya ng Aegis, THAAD at Patriot ay simple. Agad tukuyin, subaybayan ang trajectory at tayahin ang pupuntahan. Ilalagay ang interceptor sa tamang lugar sa tamang oras, baboom! At syaga noon, boom! Tapos na. Simple lang, pero sa konsepto, simple lang talaga. Kinakailangan dito ang sopistikadong radar, mabilis na pag-compute at mga interceptor na nagkakahalaga ng $1,000,000 bawat isa. Kailangan pang tamaan ang napakabilis na gumagalaw na target. Laban sa mga traditional na ballistic missile na sumusunod sa inaasahang arko, napatunayan ng mga sistemang ito ang katamtamang tagumpay sa pagsubok ng totoong pagganap sa aktwal na labanan. Depende ito sa dami ng missile, oras ng babala at kung kaya ng radar subaybayan kahit may panlaban o debris, pero hindi ibig sabihing imposibleng ma-intercept. Ang mga opisyal ng US ay naglalarawan ng hypersonic na sandata bilang mahirap harangin, hindi ganap na hindi mapipigilan. Pero pinipilit nito ang mga tagapagtanggol na magbantay ng tuloy-tuloy sa halip na hulaan agad, gumawa ng desisyon sa huling bahagi ng paglipad kung kailan mas kaunti na ang oras para mag-react at posibleng magpaputok ng mas maraming interceptor para masaklaw ang mas malawak na posibleng puntahan. Para sa isang lugar tulad ng Guam, kung saan ang oras ng babala ay binibilang na lang sa ilang minuto, napakalaki ng epekto ng mga komplikasyong iyon. Sa hinaharap mungkahi ng open source analyst na pwedeng i-upgrade ang Hwasong 16 platform para maabot ang mas malayong distansya.
Kung mababawasan ng mga North Korean engineer ang bigat ng estruktura gamit ang mas advanced na composite at lilipat sa mas mataas na enerhiya ng propellant, maaaring maabot ng parehong pangunahing booster architecture ang distansyang 6,000 hanggang 8,000 kilometro na papasok na sa tunay na intercontinental na saklaw. Projection pa lang yan at di pa napatutunayan. Pero ang MERV experiment noong Hunyo 2024 ay nagpapakita na pinag-iisipan na ang ganitong upgrade. Ang maraming independently targetable re-entry vehicles ay epektibo laban sa missile defense dahil kaya nitong sabay-sabay na pagbantaan ng ilang radar site o interceptor battery gamit ang isang missile. Sabi ng mga analyst mula 38 North at CSIS, malamang hindi marami ang ide-deploy ang Hwasong 16B na may HGV kahit maging mature ang teknolohiya. Mahal at technical na mahirap gawin ang mga ito at karaniwang mahalaga lang ang benepisyo para sa mga specific at high-value target tulad ng missile defense radars at importanteng base militar. Karamihan sa booster ng Hilagang Korea ay malamang may simpleng maneuverable re-entry vehicles o karaniwang warhead na target ang daungan, paliparan at sentro ng lohistika. Ang HGV variant ay espesyalistang kagamitan na dinisenyo para lampasan ang depensa at tamaan ng mga target na nagpapalakas sa kapangyarihan ng Amerika sa Kandurang Pasipiko. Para sa mga nakatira sa lumalawak na saklaw mula Pyongyang, maging sa Tokyo, Okinawa, Guam o mas malayo pa, ang mga diskusyon tungkol sa saklaw at performance ng glide vehicle ay tila akademiko lang. Ang mahalaga ay may isang bansang may armas nuklear na may kasaysayan na mapanulsol na pag-uugali na gumagawa ng mga misil na partikular na dinisenyo para gawing hindi gaanong maasahan ang kasalukuyang mga depensa at gawing mas maikli ang oras ng babala. Noong Hulyo 2024, naglabas ang Hilagang Korea ng selyong tampok, ang Hwasong 16B bilang paggunita na karaniwan para sa tagumpay sa kalawakan at mahahalagang anibersaryo. Kung gusto mong ipakitang sentro sa pambansang pagkakakilanlan ang programa ng misil, walang mas malinaw kundi ilagay ito sa mga selyo. At tingnan mo, ang tugon ng internasyonal na komunidad sa lahat ng ito ay naging inaasahan pero karamihan ay walang bisa o mahina. Kinondena ng United Kingdom, Japan, South Korea at Estados Unidos ang pagsubok bilang paglabag sa mga resolusyon ng UN Security Council at banta sa reyonal na katatagan. Ipinagbabawal ng mga resolusyong iyon ang North Korea na mag-develop ng ballistic missile technology pero limitado lang ang mga mekanismo ng pagpapatupad at ang mga naunang parusa ay hindi naman talaga nakapigil sa North Korea, hindi ba? May tanong din tungkol sa tulong mula sa labas. Ayon sa The Washington Post, noong 2025 tinutulungan umano ng Russia ang North Korea sa pagpapalawak ng missile at drone capability nito. Kasama ito sa ugnayang nagbibigay ang Pyongyang ng artillery shell at suportang militar sa digmaan ng Russia sa Ukraine, kapalit ng technical na kaalaman at posibleng kagamitan mula Moscow. Hindi pa malinaw ang uri ng paglilipat ng teknolohiya dahil walang inilalabas na detalye ang mga pamahalaan. Nag-aalala mga kanluraning analista na mas mapapabilis ng tulong ng Russia ang paghabol ng Hilagang Korea kumpara kung mag-isa lang sila. Lalo na sa solidong propellant, guidance systems at paggawa ng maaasahang sistema ng paghahatid ng maraming warhead. Ngayon, wala pa ring ebidensya sa korte na nagpapatunay nito. Hindi nakalampas sa pansin ang direksyon ng kakayahan ng Hilagang Korea lalo na kasabay ng paglapit ng ugnayan ng Russia at DPRK. At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang mga pagsubok. Salamat sa panonood!